Ikaw siguro si Shuichiro Nagi. Ikaw ba ang pinuno nila? Huwag mo sabihing lumabas ka ng bahay na ganyan ang suit mo. Grabe, ang lakas ang dating ng taong ito. Naghahanap ako ng mga taong may abilidad na tulad ng sayo. Importante sa laban ng malakas, hindi ang madami. Mas kailangan kong isang malakas na tao kaysa 100 mahihina. Pero parang nagkamali ako sa'yo, Shuichiro Nagi. Kahit na meron kang pambihirang lakas, walang humahanga sa isang tao na may maitim na budhi. Wag, bata! Umilag ka, bata! Pareho sa... Alam ko! Tanggapin mo to! Tansin ko, Shinden! Ipaparamdam ko sa'yo ang aking lakas! Shuichiro! Nung una, ang pamilyang Takayanagi lang ang nakakaalam sa teknik na ito. Ang dahilan kung bakit alam mo rin gamitin ang teknik na ito ay dahil ginaya ng mga tagalabas ang teknik na ito sa pamilya namin. Balang araw malalaman mo ang tungkol sa kanya. Ang taong nagnakaw ng teknik na yan sa pamilya ko, siya si Shin Natsume. Kuya ng 2 babae na kasama mo. Nabigo ako sa kanya. Wala akong naiintindihan sa sinasabi mo! Magbabayad ka! Ano? Hindi ka ba talaga titigil, Maya? Isa lang ang pinuno ng bansa. Ganon din sa martial arts. Ang martial arts naman ay may iba-ibang klase, katulad na lang ng pamilyang Natsume. Ang pamilya ninyo ay nanggaling lang din sa pamilya ng Takayanagi. At ang bawat martial art na nilalabas sa pamilya ng Takayanagi ay nawawalan ng kalidad at tuluyang humihina. Ang dami mong pinsala pero nakakakilos ka pa rin. Lumakas ka nga talaga. Mitsumi, tama na! Hindi pa huli ang lahat para sa atin. Bumalik ka na sa akin, Maya. Bumalik na tayo sa dati. Hindi pwede. Hindi na maaaring bumalik sa dati, Mitsumi. Hindi ko mapapatawad ang ginawa mo. Masyado kang maraming ginawang kasamaan. At saka tinapos mo ang kapatid ko. At bukod pa doon, winasak mo ang tanging lugar na binabalikan ko. Ikaw ang may gawa nun. Wala nang iba. Patawarin niyo ako. Hindi ko nasunod ang utos ng advisor ng presidente. Hindi ko sila nabigyan ng tamang instruksyon. Hindi lang ang mga tao natin, pati si Sagara at si Tagami. Sa dami ng taong tumutulong sa'yo, pumalpak ka pa rin. Porke 5 lang ang taong ililigpit mo, dinaan mo na lang sa dami. Naloloko ka na ba? Tama rin ang naisip mo. Pero ang paglusob na ginawa mo, dapat isa-isa lang. Opo. Tagami, buhay ka pa ba? Alam mo, ang hindi ko maintindihan, bakit kinailangan pa ni Mitsumi na sumali sa labang to? May pinsala na si Natsumi at sigurado kong kulang ang lakas ng 2 freshman para si Mitsumi pa lumaban sa kanila. 2 minuto na lang, talo na sila. Ang tindi nga ng labanan eh. Para dun kay Natsumi, napalaban na siya noong huling 2 minuto. Sandali na lang, baka napahamak na siya. Yun talaga hindi ko maintindihan. 2 minuto na lang tapos na ang laban. Bakit kaya ngayon pa biglang sumali si Mitsumi? Tsaka, bakit ba sobre yata siya interesado doon sa batang freshman? Hindi yun pag-aaksaya ng panahon ni Mitsumi. Hindi lang yun. Ang tagal na nila pinagpaliban ng labang ito. Tapos ngayon, bigla gusto na lang nila lumaban para tapos na. Dahil yata doon sa 2 freshman, gusto yatang kunin ni Presidente yung 2 freshman. Kaya nagdesisyon siyang pumunta dito. Kaya kahit hindi kailangan. Ang hirap kasi dito, maraming gusto mamuno sa grupo. Sagara. Tawara.
Ikaw na bahala. Ikaw ang magtapon sa maskarang ito. Wala na akong balak isuot pa ito ulit. 2 taon na nakalipas. Noon tayo pang freshman sa eskwela. Ganon din ang nangyari ng panahon yun. Kung sino man na namumuno, tatalunin din siya ng baguhan na naghahabol sa posisyon niya. Siguradong pumasok sa katawan mo ang enerhiya ng atake ko. Bihira ang tao na kayang suluhin ang enerhiya ng tanshin ko. Napagod na ako ng gusto sa ataking yun. Kahit magsalita lang ako dito ay napapagod pa rin ako. Maya, hindi ba itong dahilan kaya interesado ka sa batang ito? Ngayon alam ko na, dahil malakas siya. Matagal na ipon sa loob ng katawan ko ang enerhiyang yan. Kung tutuusin, ako lang dapat ang makakagamit niyan. Kaya limitado lang ang atake na magagawa ko. Kapag tuloy-tuloy ang ataking gagawin ko gamit ang enerhiya ko, madali ako mauubusan ng lakas. Pero tingnan mo ang batang ito. Gumagaling ang mga sugat na natamo niya sa loob lamang ng ilang minuto. Ang enerhiya sa loob ng katawan niya ay walang hangganan at tumatanggap pa siya ng enerhiya galing sa atake ng kalaban niya. Sabihin mo sa akin kung saan nanggagaling ang enerhiya mo. Maya, sa palagay mo ba ay kaya talaga akong talunin ng batang ito? Nalampasan na ng batang ito ang pagsubok na hindi kinaya ng kapatid mo. Pasigit na malakas ang batang ito kaysa sa kanya. Hindi ba tama ako? Hindi mo ba nakikita ang dragon na umiikot sa katawan niya? Kuya, Hindi rin ako makapaniwala na makita ko ang pangalan niya sa listahan ng mga freshmen. Parang namamalikmata lang ako. Nagi. Si Suichiro Nagi nandito. Kapamilya ng mga Kenmu. Balik kamag-anak niya ang panganay ng mga Kenmu. Kasama siya sa angka ng mga halimaw na kumakain ng tao. Mga halimaw. Mga halimaw na kumakain din ng kapwa nila halimaw. Masigit na malakas ito kaysa sa akin o kay Masataka. Sayang ang lakas ng batang ito kung hindi natin tutulungan. imposible to. Nakakabawi siya kay Mitsumi. Tama si Mitsumi. Mabilis gumaling ang mga sugat ng batang ito. Napuruhan siya. Ngayon nakakalaban na siya ulit. Hindi kaya kapareho niya yung taong dumating 2 years ago. Bata, ikaw nga ba talaga? Bata! Itigil mo yan! Hindi ka talaga nag-iisip, Maya. Gusto mo bang may tapusin na naman akong mahal mo sa buhay? Maraming tao sa mundo ang may walang hanggang enerhiya. Pero ang taong ito, ang enerhiyang nasa loob niya ay kakaiba. Enerhiyang nasa anyo ng santo, dragon, diwata o espiritu. Sa dami ng pangalan, akala mo magkakaiba, pero ang totoo, iisa lang sila. Sila ang chi na nagtatago sa hangin at sa mga puno. Ang tawag ng iba sa kanila ay mga masasamang espiritu. Ang mga masasamang espiritu lamang ang may kakayahan na gumamit o umipon ng ganyang katinding enerhiya. At ang nasirang kapatid mo ay isang masamang espiritu. Masamang espiritu ang tumapos kay Shin. Ang batang ito ang susunod. Todo High School 3rd year. Founder of Enforcement Team President, Mitsumi Takayanagi. Sige! Awatin mo na sila, Maya. Siniseryoso na ni Mitsumi. Kahit nagaling ang bata sa angka ng mga halimaw na kumakain ng tao, hindi niya kaya si Mitsumi. Sigurado, walang kaduda-duda. Mapapahamak ang batang to pag di ko sila inawat. Sabit muna! Bunschi! Ang init mo. Akala ko nilalagnat ka na eh.
Kaya magpalamig ka muna dyan. Ano ba yung ginagawa mo? May usok na lumalabas dyan sa bibig mo kanina. Bakit ka ba nakikialam sa ginagawa ko? Kung makikialam ka lang, dapat ikaw yung namuno sa atake kanina. Sira ka ba? Di ba ikaw ang nagsabi sa akin na wala akong kailangan gawin bilang advisor ng enforcement team? Tsaka bakit? Gawain ba to ng mga estudyante? Bakit kayo nag-aaway dito? Kayo talaga, weirdo nyo. Huwag nyo na kasing apihin itong mga kawawang freshman. Okay ba, bata? Bata, Pambira. Tignan mo, nawala na sa sarili dahil sa ginawa mo. Reflex na lang ang gumaganti sa'yo. Tignan mo, kapag ako sumusuntok sa kanya, hindi siya gumaganti. Di ba? Aray! Apaloko ka! Tinutulungan na nga kita. Gaganyanin mo pa ako? Eh kung ikaw kaya, bigyan ko dyan, ha? Mitsumi! Magkaintindihan tayong dalawa, ha? Wala akong sinabing gusto kong balikan ang nakaraan. Kung hindi lang ako sugatan. Hindi ako magdadalawang isip na labanan ka. Ikaw ang may sabi niyan. Aray! 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 Hindi ko na kaya, bata! Bata, tama na! Ma'am, tapos na po ang lahat. Ang mga pulis. Meron pa pong dumating kanina. Pero okay na po. Sinabi na lang po namin na kasali kami sa isang bowling tournament. Tinakot namin yung mga empleyado para hindi kami mabisto. Bayaran nyo na lang sila para sa mga nasira. Bahala na kung magkano. Sabihin nyo si Miss Izuzo magbabayad. Kagurazaka? Nandun pa si Mitsumi sa loob ng building. Sabi niya, iwanan ko na daw siya. Pinababa ako para painitin ang motor. Kaya nandito ako. Na paano ka? Sinong gumawa niyan? Huwag ka mag-alala, hindi ako natalo sa laban. Nakuha ko ito noong nakalaban ko sa itaas si Masataka. Kagurasaka. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung paano ako lumalaban kapag siniseryoso ko. Walang kwenta ang teknik niya. Hindi ako pagpapawisan! Teka, ano bang ginagawa mo? Ako ang kalaban niyan, hindi ikaw! Ako nang pahala sa kanya! Tapos na ang labang ito. Tumigil ka na. Mahina ka talaga. Hindi ka karapat-dapat sa grupo. Yun ang nangyari. Si Mitsumi talaga. Napakayaban ng taong yun. Biruin mo, ginawa niya sa akin to. May pasa ako sa muka. Paano nakagandaan ko? Oh, bakit? Ang presidente. Iniwan mo siya sa itaas. Kinalaban niya si Masataka. Paano mo siya nakuhang iwanan? Hayaan mo na yun. Kayang-kaya ni Mitsumi yun. Bigyan mo ako ng 3 minuto. Babalikan ko sila sa ita. Masyado kang pabaya. Kapag nasugatan ng presidente, lagot ka sa akin! Teka! Ano daw? Mali kami. Hindi dapat si Kagurasaka ang pinasama namin sa presidente. Hindi niya binantayan ng mabuti. Panalo si Mitsumi. Kahit sino pang kalaban niya, kahit sinong makaharap niya, hindi ako nag-aalala. Sigurado ko, hindi siya natalo. Si Izuzu to. Ayos ka lang ba? Ano na? Malapit na tayong matapos. Halos lahat ng tao natin ay nakalis na. Mabuti na lang nandito si Bunski. Hindi ka tatagal sa laban. Madali kang matatalo ni Maya. Nakakaya ako. Yung si Masataka, 80 tao ang kinalaban niya na kaya pa niyang tumayo. Ako ilang minuto pa lang akong lumaban, bumagsak na ako. Hindi ko na maigalaw ang katawan ko. Bilib talaga ako sa taong iyon. Napakalakas. Hindi katulad ko, tinalo ako ng isang bata lang. Si Masataka, nakahanap siya ng bagong kakampi na may pambihirang lakas at talento. Paano ko masasabing hindi karapat-dapat sa kanya ang pangalang Takayanagi? Siguro ako ang hindi karapat-dapat. Dahil wala akong kwentang tao. Hindi po totoo yan. Mahalaga po kayo. Lalo na po sa akin. Kung mamamatay kayo, sasama ako sa inyo. Ako at si Tagami ay laging nasa likod niyo at sumusuporta. Hindi namin kayo iiwan.
Kayo ang aming lakas. Kayo ang aming pag-asa. Kaya pakiusap po. Tibayan yung loob nyo. Susuportahan ko po kayo. At lagi akong nasa likod nyo. Ano mang mangyari. Hindi ko kayo iiwanan. Pangako po yan. Ayos na kayo? Pwede bang pumasok? Hindi na. Lalabas na ako. Pwede bang tumalikod ka? Opo. Mitsumi, isang malakas na babae si Maya Natsume. Kung nakilala ko siya bago kita nakilala, malamang naging magkaibigan kami. Ganun ba? Sana ikaw na lang ang inibig ko, imbis ng babaeng yon. Kumising ka na dyan! Uwian na! Pambihira. Tingnan mo ang mga kasama mo. Parang galing sa gera. Anong problema? Bakit hindi pa siya tumatayo? Tingnan ko nga. Layuan mo siya! Ba't mo dinami si Suichiro at Bob dito? Pumayag kang lumaban sila sa mga yon. Kita mo nangyari sa kanila. Wala naman silang kinalaman sa problema mo, di ba? Sabihin mo nga sa akin, bakit mo sila sinasanay para makipag-away? Huwag mo sabihin pakikipag-away lang ang atupagin nila dyan sa club mo. Tapos, yung ex-boyfriend mo pala ang pinuno ng kalaban mong club sa eskwelahan nyo. Ibig sabihin, dinamay mo kami lahat sa away nyo? Siguro nga medyo isip bata pa ang mga ito. At sumali sila sa Juken Book Club para kahit papaano, tumino sila. Pero siguro kung hindi ka nila kilala, malamang hindi sila napasok sa gulong ito. Kasalanan mo ito eh. Sabihin mo na lang ang totoo. Kwento mo na. Ikwento mo kung anong nangyari sa inyo ni Mitsumi. Na hindi mo lang siya ex-boyfriend. Ano ba siya talaga sa buhay mo? At anong kinalaman niya rito? Si Mitsumi, may atraso sa akin. Tinapos niya ang kuya ko. Hindi yun aksidente na nangyari habang nagkakatuwaan. Para na rin silang nagduelo. Natalo ang kuya ko. Tapos namatay siya. Ano? Pagkatapos ni Mitsumi, tinapos siya ng kuya bilang paghihigante. Ano? Hindi nga kapanipaniwala. Pero, nabuhay siyang muli. Gumawa siya ng paraan para mabuhay muli ang kanyang katawan at mapagana uli ang kanyang isipan. Pero naubusan na ako ng oras. Nalito na ako. Basta, ginawa ko na lang ang lahat para makalayo sa taong yon. Bata, Mabuti pa nga ikwento mo na sa amin ang lahat. Para malaman namin ng totoo. May karapatan kami malaman kung ano itong gulong pinasok namin. o sige, pero mabuti pa umalis muna tayo dito at magpahinga dun sa amin. Doon na natin pag-usapan. Oo. Ang daming nangyari itong nakaraang kalahating oras. Ang daming nasaktan sa magkabilang panig. Sigurado ako na maraming hindi makakalimot sa laban ng nangyari dito. Pero bakit ba talaga itinaguyod ng kuya kong enforcement team sa eskwelahan? Hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan. Hanggang ngayon tinatanong ko pa rin yan. Pero basta nabubuhay pa kami, darating at darating din ang mga sagot sa mga katanungan namin. Lagi kong tatandaan na malaking banta sa Juken Book Club ang executive team ni Kuya at dapat lagi kaming maghanda para makipagsagupaan sa lahat ng kalaban. Dapat lagi naming tandaan kung bakit tinaguyod ang Juken Book Club. Ngayong araw na to, nakaranas kami ng pagkatalo. Kahit 5 lang kami, kinailangan ng 200 tao para talunin kami. Nanalo lang sila dahil madami sila.